Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, maraming salamat sa lahat ng mga likes ninyo, pati mga nagsusubscribe. Maraming salamat at sa mga comments po na iniwan ninyo. Maraming thank you. So, first message ninyo po ay 8 of Swords in reverse, which is really good. Kasi ibig sabihin dito na makakaalis na kayo sa sitwasyon na yung pakiramdam ninyo you are trapped, no? Kasi ano din ito pwedeng illusion lang din naman ninyo ito, no? Napakiramdam nyo lang wala kayong power, wala kayong kapangyarihan over yourself, or wala kayong laya na gawin yung mga gusto ninyong gawin, yung mga ganon, ano. This is also the end of depression, which is good. At panahon na din ito na ng inyong pag-heal, no, sa inyong sitwasyon. Kasi ang iba sa inyo siguro talaga dito, alam mo yun, yung nalungkot kayo, na-depress kayo, kasi nga pakiramdam ninyo nasa stagnant energy kayo. Yung hindi kayo umuusan, hindi nagpo-progress, dahil din yan sa parang self-imposed limitations, no? Kaya ngayon, maaaring magkakaroon kayo ng realization at magkakaroon kayo ng realization na hindi nga ito ang hindi nga ito yung magandang sitwasyon. Kung magi-stay kayo diyan, if hahayaan ninyo na magtagal kayo, no, sa ganyang sitwasyon. Kaya maybe yun din ang gigising din sa inyo, no, na umalis na kayo sa ganyang sitwasyon. What else? We have 9 of Swords in reverse. Ayan. So, this is really good, no? Maganda to, Pisces. Kasi, nalagpasan nyo na or malalagpasan nyo na rito yung difficulty, yung naranasan ninyong hirap, yung naranasan ninyong lungkot, yung naranasan ninyong sobrang lalim ng pag-iisip, pamumroblema, overthinking, overanalyzing, no? So, you are overcoming that situation. Kaya this is really, really beautiful. Papunta na kayo sa pag-usad, moving forward na kayo, no? You are starting to recover na, no? Kung ano man itong sitwasyon ninyo rito na medyo hindi maganda or hindi maganda sa inyong pakiramdam. So, we have King of Pentacles. Ayan. So, this is really beautiful, no? Lalo-lalo na sa dating sa money, career, and finances. Kasi si King of Pentacles, ano siya yayamanin na to. Stable na, financially. Stable na siya sa kanyang trabaho. Meron na din established na negosyo. Yung gano'n, ano? And ano ito very generous din siya, no? Despite na mayaman talaga siya, mapera siya, marami siyang source of income, generous din siya. Hindi siya yung sinasarili niya lang yung kanyang pera, hindi yung sinasarili niya lang yung income niya, yung gano'n, nag-share siya, no? Kaya mas lalo siyang binibless, no, ng universe with more abundance and more prosperity, with more wealth, kasi generous siya, nag-share siya, no? So, maaaring ganun kayo, Pisces. Maaaring you are embodying the energy of King of Pentacles, no? Na siguro financially stable na kayo sa ngayon, and at the same time, you are also sharing or helping other people na maging kagaya mo, no? So, nag-share kayo ng tips, nag-share kayo ng resources ninyo to help other people. So, we have King of Cups. Ayan. So, maybe surrounded kayo, no, with influential people. Surrounded kayo with matured people. Kasi si King of Cups, very influential din to. No? Very compassionate, very sensitive, very intuitive, very wise, matured, friendly, napakagaling din yan makinig, no, ng mga problema ng iba. Very, very compassionate siya, no? Compassionate listener din, and good listener at the same time. Kaya, maaari din na isa din ito sa mga taong nakakasalamuhan ninyo, or maybe isa din ito sa mga supportive people around you, no? Surrounded kayo ng mga influential people and people that are emotionally matured, no? Kaya
napakagaling na maraming positibong energy, no, ang nakapalibot sa inyo, Pisces. Kaya naman maganda, no, yung sitwasyon ninyo, papunta na kayo sa pag-progress, papunta na kayo sa pagiging positibo, no, ang inyong sitwasyon, kasi nagiging positibo na din yung isip ninyo, 'di ba, yung nararamdaman ninyo. We have Seven of Swords. Ayan. So, mag-iingat kayo. This is a warning for you, okay? Kasi this is an energy of liar, cheater, and stealer. Kaya maaring merong mga deceptive energies dito sa inyong paligid. Okay? Maaring merong mga naiinggit sa inyo. Binabantayan kayo. Binabantayan yung success ninyo, yung pera ninyo, yung mga ganon. Kaya, mag-iingat kayo. Kasi, baka madala kayo sa mga ano tawag dito? Sorry, mga mabulaklak, no, na mga pananalita ng kung sino man, para i-encourage kayo na sumali sa kung ano man, ano, na pwede kanilang mabudol. Okay? Kaya be careful. Huwag kayong masyadong magtitiwala agad-agad, no, lalong-lalo na doon sa mga bagong kilala nyo pa lang. We have Three of Wands in reverse. Ayan. So, parang ang iba, feeling ko, no, kasi stuck energy din ito eh. So, feeling ko, kasama to ng dalawang itong energy na to. Siguro ganon kayo, no, na na-stuck kayo, hindi ninyo nagawa, no, or hindi ninyo nagagawa before kung ano man yung mga plano ninyong gawin. Hindi ninyo nagagawa yung mga bagay na gusto ninyong gawin, mga naiisip ninyong gawin. So, maybe hindi ninyo yan, na nagagawa because of negative energies, no, negative thoughts, feelings, and emotions na nararamdaman ninyo before. Kaya maaaring ang iba sa inyo talaga, yun, sumasakit ang ulo, alam mo yon, kasi of overthinking, nai-stress kayo dahil din naman siguro sa sarili din ninyo. Parang nagsiself-sabotage din kayo rito. Ganon ang inyong sitwasyon in the past, no? What else? We have Eight of Cups, no? In reverse din. Kaya stagnation energy talaga, no? Maaaring dati hindi kayo nakakapag-move on, hindi kayo nakakapag-move forward sa buhay, hindi niyo nagagawa yung mga gusto ninyong gawin kasi natatakot kayong mag-take action. So maybe ganon ang inyong sitwasyon. What else? Kuha pa tayo ng isa. We have Five of Pentacles, pero this one is in reverse, kaya napakaganda nito, no? Kasi the worst hardship is over. Lahat ng ito, no? Lahat ng itong negative energies na yan, they are ito pala yung negative energy, kasi ito pa reverse na siya, kaya papunta na kayo sa positibong aspeto. Dito naman ganun din, ang galing sa negative papunta na kayo sa positive, kaya ito magbabago ng inyong sitwasyon dito, lalo na pagdating sa pera, no? Kasi kung dati meron kayong financial hardship, meron kayong mga financial difficulty, ngayon, no, things are going to change for the better na pagdating sa pera. Kaya pala meron din tayong King of Pentacles energy, 'di ba? Kasi talaga meron mga financial blessings, financial opportunities na dadating sa inyo, at kung ano man yung hirap na naranasan ninyo pagdating sa pera, may mga financial constraints siguro na na-experience ang iba sa inyo, that is going to change for the better na. It's your situation financially is going to improve at magkakaroon na kayo ng financial freedom, no? So good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.